Ako kasi, single-minded ang focus ko. I only have two hands, ano, and wala pa akong posisyon. Ang single-minded focus ko is to prevent the Dutertes na makabalik sa poder. Kaya ito yung dito ako nanggagaling kung bakit nakatutok ako sa mga Dutertes, kasi ini-imagine ko at gusto ko ma-imagine din ng mga kababayan natin kung si Sara Duterte ang presidente, ang Speaker of the House mo niyan si Pulong, malamang si Baste ay DILG Secretary. Then 2034 magro-rotate lang sila, 2040 magro-rotate hanggang kay Kitty yan. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Isa na naman sa mga revelasyon ni Senador Antonio Trillanes ang kaniyang ibinahagi sa publiko. Isang tanong na matagal nang pinag-iisipan at pinagtatakahan ng marami, lalo na ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Bakit nga ba palagi na lamang pinupuntirya ni Trillanes ang mga Duterte? At kung hindi man mismo ang mga Duterte, ay ang kanilang mga kaalyado at malalapit na kaibigan sa politika. Marami ang nagtatanong, bakit sila lang ang palagi niyang nakikita? Bakit tila hindi niya masyadong tinututukan ang mga isyu at kontrobersyang kinasasangkutan ng Administrasyong Marcos? Ito ang mga tanong na paulit-ulit na ibinabato ng publiko. Mga tanong na hanggang ngayon ay naghahanap ng malinaw na sagot. Kaya heto, mga kabunyog, isinapubliko muli ni Trillanes ang kaniyang paninindigan at ibinahagi ang malalim na dahilan kung bakit patuloy niyang tinututukan ang mga Duterte at ang kanilang hanay. Ano nga ba ang ugat ng lahat ng ito? Ano ang dahilan kung bakit hindi siya natitinag sa kaniyang mga akusasyon at pagbubunyag? Ito na, mga kabunyog. Pakinggan po natin mismo ang naging panayam kay Senador Trillanes upang mas maunawaan ang kaniyang panig at ang mga dahilan sa likod ng kaniyang mga pahayag. Itong 2026 make or break na to, Christian, kasi kumaga, pagka hindi mapanagot yung mga Dutertes itong 2026, palakas na yan sila ng palakas in the lead up to the 2028 elections. And ito lang, just to be clear, yung may mga may mga pumupuna na bakit nakatutok lang daw ako sa mga Duterte. Ang posisyon ko diyan is I never stopped anybody from criticizing anybody from the Marcos administration. If you have something on them, then sige, by all means pursue nyo. Kung may nakakausap nga ako na mga mga civil society leaders. So ganyan ang tinanong sa akin, bakit daw hindi kinakasuhan anybody from the Marcos administration? Ang tinanong ko sa kanya, sabi ko, meron ka bang testigo o ebidensya na worth filing? Then kung meron, then by all means, you proceed. Pero ako kasi, single-minded ang focus ko. I only have two hands, and wala pa akong posisyon. Ang single-minded focus ko is to prevent the Dutertes na makabalik sa poder. And yun. Kasi nakita natin yung existential threat nito sa ating demokrasya, sa ating lipunan. And yung 6 years na yon ng sample, hindi lang sample, kundi the full term of the Duterte administration from 2016 to 2022, nakita natin paano giniba iba't ibang institutions, di ba? Media, yung Inquirer, Rappler, ABS-CBN, tapos paano nila pinalaganap yung fake news para gibain yung mga kalaban nila sa politika. Even the church, kinurap nila, tinakot, civil society, intimidate everybody else. Para matakot din yung political opposition, gumawa sila ng kaso kay Senator Laila de Lima na talaga nagkaroon ng chilling effect, and I saw that. So in my case, sinubukan din akong papatay, pakulong, lahat. Ngayon, I don't want to go through that anymore. Kaya ito yung dito ako nanggagaling kung bakit nakatutok ako sa mga Dutertes, kasi ini-imagine ko at gusto ko ma-imagine din ng mga kababayan natin
kung si Sara Duterte ang presidente, ang Speaker of the House mo niyan si Pulong, malamang si Baste ay DILG Secretary. Then 2034 magro-rotate lang sila, 2040 magro-rotate hanggang kay Kitty yan. Iikot-ikutin nila yan. And I am telling you now, hindi natin kakayanin yan. Our institutions barely survived the first time, but it will not survive this time. Kaya doon ako ngayon. Ngayon hindi ako gumagawa ng mga na in my pursuit of this mission, hindi ako gumagawa ng mga issue o ebidensya laban sa kanila. Kung hindi, nilalabas ko lang yung mga ebidensya based sa mga krimen na ginawa nila before. So yun. Hayan, mga kabunyog, narinig at napakinggan po natin ang mga pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes hinggil sa kung ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit tila walang tigil ang kaniyang pagtutok at pagdiin sa pamilya Duterte at kung bakit malinaw ang kaniyang paninindigan na huwag na sana silang makabalik pa sa politika. Sa mga sinabi niya, malinaw na hindi ito personal na galit kundi isang paninindigan na ayon sa kanya ay nakaugat sa pananagutan, hustisya at sa epekto ng pamamahala ng mga Duterte sa ating bansa. Grabe, mga kabunyog, malalim talaga ang pinanggagalingan ng kaniyang mga dahilan. At kung susuriin nating mabuti ang mga pahayag na ito, masasabi nating may punto rin siya sa maraming aspeto. Hindi raw maaaring balewalain ang mga isyung ibinabato at hindi rin dapat basta kalimutan ang mga nangyari sa nakaraan. Ayon kay Trillanes, kung walang mananagot, paulit-ulit lamang itong mangyayari at ang taumbayan ang patuloy na magdurusa. Kaya para sa amin dito sa Bunyog, nararapat lamang na pag-usapan at suriin ng mabuti ang mga ganitong pahayag, hindi dahil sa galit o kulay ng politika, kundi dahil ito ay may kinalaman sa kinabukasan ng ating bayan. Kung ito man ay magbunga ng pagtatapos ng impluwensya ng mga Duterte sa politika. Sabi nga ni Trillanes, ito raw ay para sa ikabubuti ng bansa at ng susunod na henerasyon. Kaya naman, mga kabunyog, ang ganitong mga usapin ay dapat manatiling bukas sa diskusyon at hindi agad sinasarhan ng bulag na pagtatanggol. Sa puntong ito, binibigyang pugay natin ang tapang ng dating Senador Trillanes sa paninindigan niya sa kaniyang adhikain. Mabuhay po kayo, dating Senador, at diyan na po nagtatapos ang ating paksa sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at patuloy na pagsuporta. Hanggang sa susunod na usapan. Mabuhay tayong lahat, mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.